Ang video natin ngayon ay susubukan nating magtanggal ng watermark sa isang litrato sa Photoshop. Hi guys, welcome to Huyot Multimedia. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang watermark sa Photoshop. Ngayon, maraming teknik o maraming paraan para tanggalin ang watermark sa Photoshop. Sa case natin, dalawang teknik ang ituturo ko sa inyo. Una ay yung madali, pangalawa ay yung matrabaho o mahirap. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, pasok tayo sa Photoshop. So, ito yung sample image natin ngayon. Press muna natin yung F sa keyboard para sa full screen. Tapos ngayon, i-zoom in natin ito. So, kung makikita natin, meron siyang watermark na JPEG Production. So, ang una natin gagawin dito ay yung background natin ay i-duplicate natin dalawang beses. So, para gawin yun, i-drag natin itong background natin dito sa layers icon. So, dalawang beses. So, ngayon, may dalawang kopya na tayo sa ating background. Ngayon, i-deactivate natin itong dalawang nasa babang layer. Tapos ngayon nakafocus na tayo sa background copy 2 sa pangalawang kopya sa background natin. Ngayon, ang unang gagawin natin dito ay pupunta tayo sa selection. Punta tayo dito, tapos right click, hanapin natin yung magic wand selection. Nandito siya. So click natin yan, magic wand selection. Tapos ngayon, i-zoom natin yung ating sample image. So ngayon, i-select natin yung watermark. So, para gawin yun, i-hold nyo yung shift sa keyboard, tapos click. Click lang ng click habang naka-hold yung shift. I-click nyo yung watermark. Tapos ngayon, i-zoom natin ito. So, kung makikita nyo sa cursor natin, pag dinidiin ko yung shift, may lumalabas na plus icon. Ibig sabihin, add or add selection. So, click lang ng click hanggang ma-select na natin lahat yung watermark. Drag muna natin ito, tapos hold shift, click na lang ng click. Tapos ngayon, zoom out natin ito. So ngayon, ang unang gagawin natin dito ay yung madaling technique o yung less consuming time. So ngayon, may selection na tayo. Punta tayo dito sa select, modify, tapos expand. So yung gagawin natin dito ay yung selection natin ay i-expand natin ng kaunti. So sa case natin, i-expand natin yung selection natin by 1 pixel. So yung selection natin, mag-expand siya ng 1 pixel. So kaunti lang. So hindi siya halata. So click natin yung OK. So kung sa ngayon, hindi natin siya mapansin. Pero kung i-zoom in natin, nag-expand yung selection natin. Kung makikita nyo dito sa ating watermark. So zoom out muna natin ito. Tapos ngayon, punta tayo dito sa edit. Tapos fill. Tapos sa tab na ito, sa fill tab na ito, dapat yung contents natin ay naka-content aware. Tapos yung options, naka-check dapat yung color adaptation. Tapos yung blending, yung mode, naka-normal. Yung opacity, 100. Tapos yung preserved transparency ay dapat naka-check rin. So, click natin yung OK. So, hintayin natin. So, kung mapapansin natin dito sa watermark natin ay nawala siya. Naiwan na lang yung selection. So, para tanggalin yung selection, Ctrl D sa PC, Command D sa Mac. So, ngayon, tignan natin yung kalagayan ng ating picture. So, kung mapapansin natin, kung makikita nyo sa screen natin, pero para siyang may nasirang pixels o na damage pixels. So, yung gagawin natin dyan para hindi siya malata, clone stamp tool tayo. Dito tayo sa clone stamp tool. Right click, tapos clone stamp tool. Tapos dapat, gagawa tayo ng bagong layer. Click natin ito. Ngayon may bagong layer na tayo. At dapat, dito sa sample sa taas ay naka-current and below. So, ngayon kung makikita natin dito sa screen, parang may nasirang pixel dahil sa content aware. So, sample natin dito sa taas, tapos paint lang natin. Sample and paint. Tsaka kung hindi nyo pa alam yung clone stamp tool, may tutorial ako para sa clone stamp tool. Ilalagay ko na rin yung tutorial sa baba. So, para malaman nyo. So, yung ginagawa ko dito, kumukuha lang ako ng sample, tapos nagpe-paint.
para hindi mahalata yung damage pixels na nagawa ng content aware. Ito pa. Zoom natin. S para sa clone stamp tool. Kuha tayo ng sample dito, tapos paint. Tapos dapat yung flow natin ay naka 100. Sample lang ng sample. So yung ginagawa ko dito ay nagti-click lang ako. Alt-click sa pagkuha ng sample, tapos paint. Para i-paint yung sample. So ayun. So ngayon natanggal na natin yung watermark sa ating picture. Yun yung madaling technique o yung less consuming time technique. So i-group muna natin ito. Yung dalawang layer, Command G, Control G sa keyboard, sa PC pala, sorry. Tapos pangalanan natin siyang basic. Tapos ngayon, i-activate natin yung isang copy natin sa background. Activate natin yan, tapos i-deactivate natin yung una o yung basic. Ngayon yung gagawin natin is yung mahirap o yung time consuming o matrabaho. So i-zoom natin siya. Ganong procedure pa rin. Kukuha tayo ng selection sa watermark. So para gawin yun, sa magic wand selection pa rin tayo, W, tapos shift, i-hold yung shift sa keyboard, tapos click para mag-add ng selection. So ngayon, gumagawa tayo ng selection habang naka-hold yung shift. So ngayon, may selection na tayo sa ating watermark. So yung gagawin natin dito ay hindi tayo pupunta sa select at saka sa file, yung content aware. Iwasan natin yon kasi yung punto natin dito ay dapat manatili yung detalye sa litrato. So ngayon yung una kong kukunin ay pupunta tayo sa adjustment layer. Dito tayo sa adjustment layer, tapos dito tayo sa levels. So click natin yung levels. So ngayon yung levels ay nagkaroon ng layer mask dahil sa selection natin. So alt click muna natin ito para makita natin. Option click. So ayun. Kung makikita natin sa layer mask, ito yung selection. So automatic nagka layer mask siya dahil sa selection natin. So option click o alt click para i-reveal yung sample image natin. So ngayon dito tayo sa levels. So sa levels, may tatlong slider tayo. So, yung dalawa nasa baba. Dito muna tayo sa gilid sa may puti. Yung puti, pag drinag natin ito papasok, yung mangyayari dyan sa ating picture ay yung light ay magiging dark. Dito naman sa kabila ay opposite. Yung dark ay magiging light. Sa taas naman, dito sa mga gilid ay opposite dito sa baba. Kung makikita nyo sa baba ay puti. Pag drinag papasok, magiging itim. Dito naman sa taas sa gilid, pag drinag natin yan papasok, ang puti ay magiging dark. At dito naman sa kabila ay opposite. Yung dark ay magiging puti. So ngayon, yung nasa gitnang slider ay control siya sa contrast. So ngayon, zoom natin para makita natin kung anong mangyayari dito. So yung una kong gagalawin ay ditong slider sa gilid, sa taas. Hilahin ko siya papasok. So dadahan-dahanin ko lang para makita ko kung nag-blend na siya. So kung sa tingin ko nag-blend na siya o kung okay na siya, so hayaan ko na siyang ganyan. So click natin tong double arrow para siya i-hide. So ngayon, kung mapapansin natin, yung selection natin ay parang nagkaroon siya ng shadow, white shadow sa taas. So yung sunod natin kukunin ay dito pa rin sa adjustment layer tapos level. So sa case na to, i-click na natin yung clipping mask para yung effect ng levels natin na mangyayari ay dito lang sa levels 1. So i-click natin itong clipping mask. Tapos ngayon i-drag natin itong sa gitna. So dito tinitingnan ko siya. Zoom muna natin. Kung saan ba siya babagay. Ayun. So sa case ko, okay na akong ganyan. Okay na akong ganyan. So i-hide natin ito gamit itong dalawang arrow.
Susubukan natin sa iba pang paraan, sa iba pang adjustment layer. So, tingnan muna natin dito pero mukhang okay na siya. Pag zoom out lang, nahalata siya. So, may paraan tayo dyan. So, ngayon, gawa tayo ng bagong layer. Click tayo ng bagong layer. Click natin itong layers icon para makagawa tayo ng bagong layer. Tapos ngayon, yung sunod natin gagawin ay gagawa tayo ng screenshot o capture base sa mga active layers natin. So, para gawin yon, ito yung shortcut, Ctrl-Shift-Alt-E sa PC, Command-Option-Shift-E sa Mac. So, kung mapapansin nyo, sa litrato natin ay nawala yung parang shadow. So, tingnan natin. Ito yung kanina, yung wala pa tayong screen capture o screenshot dito sa mga active na layer na to. So, ito yung ginawa natin nung nagkaroon na siya ng screen capture o screenshot sa active layer. So, ngayon, tatanggalin natin itong watermark. Tingnan natin kanina. So, i-zoom natin ito. Tapos, gagawa ulit tayo ng bagong layer. So, tinitingnan ko siya kung okay na. So, ngayon may bagong layer na tayo. Dito tayo sa Clone Stamp Tool. So, right click, tapos Clone Stamp Tool. So, ngayon, i-clone natin siya. So, Clone Stamp Tool tayo. Tapos, Sample and Paint lang tayo. Alt-click para sa sample, tapos Paint. Alt-click para sa sample, tapos paint. So, napakasimple lang. Alt-click, paint. So, ginagawa natin to para manatili yung detalye. So, ito yung pagkakaiba sa basic at dito sa matrabahong technique na to. Kasi, yung kanina, napakadali nga niya. Kaso, kung i-zoom in mo, kung isa kang sensitive sa pagdating sa mga litrato, picture, talagang i-zoom mo siya at makikita mo yung damage pixel. Pero kung di ka naman sensitive, okay na yun. Less consuming time ba, natanggal pa yung watermark. So, mamaya na natin tatanggalin yung dito. Dito muna natin unahin. So, yung ginagawa ko dito, alt-click para sa sample, tapos paint. So, dapat yung flow natin ay naka 100. Kasi, importante dito yung detalye sa kanyang damit o sa damit ng litrato natin o sa damit ng model na itong babae na to. So, alt-click lang. Tapos, paint. Tapos, dito tayo kukuha ng sample para i-align ito. So, ganito gamitin yung Clone Stamp Tool. Tsaka yung link sa Clone Stamp Tool tutorial ko, ilalagay ko na rin sa baba para mapanood nyo. Kasi may mga importanteng technique dun na dapat nyong malaman sa Clone Stamp Tool. Ngayon, sasample natin. Alt-click para sa sample. At saka pag nag-clone kayo, dapat kukuha kayo ng clone sa pinakamalapit na area para yung pixels at saka yung light niya ay medyo nahahawig. Para hindi siya halatang cloned. Ngayon, iniisa-isa natin ang bawat letra sa pagtanggal gamit yung Clone Stamp Tool. So, kaya natin ginawa muna yung mga adjustment layer kasi pag hindi natin binaba yung mga kulay ng binabaan ang puting kulay ng watermark, hindi natin maya-apply ng maayos ang
clone stamp tool. Kagaya sa ginagawa natin ngayon. So, magkakaroon siya ng parang blot, parang ganun. Kaya muna natin ginawa yon kasi para maging transparent at maging malinis yung sample image natin. Para sa pag-clone ay okay na siya. Para may apply natin kung anong merong detalye ang damit ng model na to. So alt click tapos paint, alt click paint. Napakasimple lang, alt click. So kung sa case na to, sa ganyang selection, hindi dapat tayo makabahan dyan kasi madali lang yan. Enlarge nyo lang yung brush nyo, tapos alt click dito. Kung saan yung may malapit na pixel, kakulay dito sa labas at kakulay dito sa loob. So alt click, tapos paint. So yun. Okay na, tanggal na siya. So ditong banda, mukhang siyang ayusin dito. So, ayan. Zoom out muna natin. Tapos ngayon, punta na tayo dito sa gilid, yung may letter N at saka S. So, S para sa clone stamp tool. So nga pala, kung hindi nyo makita yung parang preview, kung nakikita nyo dito sa screen natin sa ating brush, punta lang kayo dito sa clone source, tapos dapat naka-show overlay. Pag di nyo naman makita yung clone dito, clone source, punta lang kayo dito sa window, tapos hanapin yung clone source. Ito siya. Click nyo yan, tapos lalabas yung clone source. So, press natin yung S. Sample tayo dito. Tapos, paint na tayo dito. Boom! So, palitin natin yung brush natin kasi gusto natin hindi mahalata yung clone natin. So, napakasimple lang. Sample and paint lang tayo dito. Sample and paint. So, sample and paint lang tayo. Alt click para sa sample. Tapos paint. Yun lang. Napakadali lang. So, nagsasample and paint lang tayo hanggang maubos ang mga ito. Alt click, pagkuha ng sample, tapos paint. So, huwag niyong kalimutan, ang pagkuha ng sample ay dapat sa pinakamalapit na area para nagkakapareho yung pixels at lights niya. Nag-loading siya, parang ayun, okay, mukhang okay na. So, ngayon, i-zoom out muna natin. Teka muna, parang itin muna natin dito. Tapos, zoom out muna natin. Tapos, i-group muna natin ito. Shift click habang naka-active yung layers natin o pangalanan muna natin ito para hindi tayo malito. Clone. Tapos, habang naka-active yung clone, i-hold nyo yung shift sa keyboard tapos click dito sa background copy. Automatic yung layers natin masiselect. So, Command G sa Mac, Control G sa PC. Pangalanan natin itong Advanced. Tapos, i-activate natin yung tawag dito yung background natin. Tapos ngayon, tingnan natin, i-zoom natin yung sample natin. Teka lang, tingnan natin kung nasan yung watermark. So, nandyan siya. So, i-zoom natin. So, eto yung basic.
So, sabi ko nga kanina, yung basic technique na ito ay okay lang kung hindi ka sensitibo sa isang litrato. Kasi, ang ginagawa dito ni Content Aware ay may cases o kadalasan si Content Aware ay sinisira niya yung pixels ng ating picture o ng isang picture. So sa ngayon din, hindi nyo makikita o hindi natin makikita yung parang nasirang pixel kasi nga ginamitan natin siya ng clone stamp tool. Pero sa ibang cases, kagaya ng malalaking watermark ay mahalata siyang ginamitan siya ng clone stamp tool. So sa case na ito, okay siya kung hindi ka sensitibo. So ito yung basic natin, ito naman yung advanced natin. So turn off muna natin yung basic. Ito yung pagkakaiba nila. So kung sensitive ka sa picture, i-zoom mo yan. Kung makikita mo, nandyan pa rin yung detalye. So hindi nawala yung detalye, yung parang grainy image o grainy picture. So ito yung before natin, ito yung basic, at ito yung advanced. So yan po ang lahat-lahat para sa ating tutorial ngayon. So huwag niyong kalimutan yung basic technique. Una, gumawa tayo ng multiple copies sa ating background o sa ating sample image. Pangalawa, kumuha tayo ng selection sa watermark. Tapos minodify natin ito at in-expand. Tapos kumuha tayo ng content aware at saka nag-clone stamp tool tayo. Yung advanced technique naman o yung advanced na method dito sa Photoshop na ginawa natin ay gumawa pa rin tayo ng selection sa ating watermark at saka gumawa tayo ng adjustment layer gamit yung level saka anong sunod? Yung clone stamp tool. So tingnan natin dito sa advanced. So may dalawang levels tayo. Dalawang beses tayo kumuha ng level at saka gumawa tayo ng bagong layer para i-apply yung screen capture sa mga active na layer dito sa Photoshop. So kung sa tingin nyo nakatulong ang video na to, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin nyo rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong tutorial. At saka, higit sa lahat, i-share nyo yung video para marami tayong matulungan na nagbabalak matuto sa Photoshop. So kita-kita tayo muli sa susunod na video.